blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. Alright, hey, what's up guys? What's up mga kaaro? Na-miss kong mag-vlog . So guys, gamit natin today is the SR 150 GT ni Vogue motorcycle. So ngayon ay araw ng Martes, and I feel kind of sporty today. So pansinin nyo, naka Jordan tayo tapos naka ripped jeans tayo. So it's a holiday, pero pupunta ako ng office ko para mag-work pa din. Sa trabaho ko sobrang competitive na mga tao, kaya hindi ka pwede magpabaya eh. Ganun talaga sa sales guys, sa mga kaaro. Enough of me. So gamit nga natin tong SR 150 GT guys at mga kaaro. And though it's not my first time na gamitin to, I'm always excited para gamitin to. Bakit? Well, simply napaka-convenient siyang dalhin. You know, napaka-simple, napakagaan, napakatipid. Umuubos lang to ng 1 litro sa 55 kilometers guys. Imagine nyo yan, parang piso per kilometer. Tapos super, alam nyo yan, super wala, komportable lang. Kung mga biyaheng like sa akin, either QC, Mandaluyong to BGC to Malabon to, so ayan, mga ganon. Kahit Bulacan to BGC pa to, napaka sarap lang gamitin eh. Chill lang. Every motorcycle sa akin may kanya-kanyang energy. Ito yung motor na bagaman mabilis, dahil sabi ko nga sa inyo, nag 110 ako dito dati nung sinubukan ko lang. Sa EDSA pa to ha. Oh my shoe. Oh boy. Uy, naka-hype sneakers ako. Diyos ka. Tapos naka-classico Republic ano pa naman ako, jersey pa naman ako. Pagka ganito suotan mo, bawal matalsikan ng putik. Tanya naman Jordan 1 yan. Jordan 1 yan guys at mga kaaro. Royal Blue colorway. FYI, before tayo naging Kaaro Moto, we are known sa sneakers industry. Well, I mean, hindi siya ganun masyado, but you know, magkakilala pa rin tayo as Kaaro pa rin, but in the sneakers world. Ayan, nagre-review tayo ng mga sapatos din dati, pero nagbago gawa ng syempre nahilig tayo ng motor, and I kind of focus more on the bikes instead. I guess mas lamang siya sa passions ko. Alright, but anyway, napakainit. Alas 10 pa lang guys at mga kaaro, napakainit na. But anyway, so going back dito, etong motor nila na to ni Vogue, nagkakahalaga lang to ng 120,000. So kung kayo naghahanap ng magandang motor na either pang trabaho lang, no brainer, eto dapat try nyo lang naman. Kasi you know, syempre marami sa atin, kumbaga fix na yung vision natin or yung mata natin sa mga big brands, known brands. But sometimes it doesn't hurt kung mag-try naman tayo ng iba, diba? Not trying to persuade you. Ako rin naman kasi, ganun dati. Remember my first bike was a Suzuki. Yung Suzuki Gixxer 150 ko. Until now, it's still there. And then makilala ko ang iba't ibang brands, Triumph, high-end, even Ducati at some point. Till it changed. Nang matry ko ang Vogue, my main motivation bakit ako nag-decide to go with this bike or with this brand for my first ever big bike was the performance. Well, I'm not quite convinced yet at that point, pero nung na-try ko naman siya, sabi ko happy naman ako. May tulin, the quality I'm not convinced yet, but I did try it. Why not, sabi ko. And then hayun na nga, it was effective, diba? Galing. Oh, ngayon, nakadalawang Vogue bikes na tayo. And so far, couldn't be happier. I mean, sobrang tuwa ko lang, kaya sinishare ko.
That's why yung iba sa inyo kino-contact nyo ako na kailangan nyo siguro I'm their agent. No, I am not an agent of Vogue. I am a vlogger. Pero yun, mura kasi ito eh. Isipin nyo, 120k, meron ka ng isang scooter. Eh, alam naman natin yung iba nagkakahalaga ng 150, 160. Mataas, diba? Kung medyo gusto mo budget meal lang, try nyo to. In fact, sabi ko nga sa Vogue, try nyo itap yung market ng MC Taxi. Like Angkas, Joyride, Move It. Kasi sayang eh. Dapat malaman nila. I bet you, madaming hindi pa nakakakilala sa brand na to. And there's that big market for it. Ikaw na. So, ayun na nga guys. Try nyo lang. Now, pagdating sa color variants, may tatlo sila. So, right now, gamit ko puti. Kung maalala nyo, gamit natin nung dati, yung gray. Puti at gray wala na. Or actually, ito, dalawa na lang yata ito. So, kung bibili kayo, you only have black as a choice. But I think may parating naman silang stock by this month yata. If not, next month na yan. But you know what I mean? Nagkakaubusan din dahil konti pa lang naman din dumarating, pero yung popularity niya kahit paano umuusad na. Kaya ayun, try nyo rin. Marami na nakatry, maraming happy. I don't know with the others. So far wala pa naman akong negative comments na natatanggap. So yun, tatlong kulay. Kung nag-aangkas ka halimbawa, di ba, yung 150 versus 130, parang ang laking difference nun, no? Na-try ko naman na yung mga ilan by the known brands, and if lamang man sila sa power is not that much. I mean, if you just wanna have a 150cc scooter that's gonna take you from your home to dun sa office nyo, this is okay. Kanya naman, hindi siya basta-basta nang papahuli, oh. Pwede kong habulin yun kung gusto ko, but I'm not gonna do that. Chill lang tayo. I'm just so happy guys at makakaaraw. Okay. Now, kung napapanood nyo to at taga like, you know, Davao, Samar, Visayas, Cebu, mga nagme-message sa atin pa minsan-minsan or nagko-comment sa Facebook at YouTube natin, pasensya na kayo, hindi nga lang to available pa dyan. But with the branches, sa ngayon meron na silang tatlo naman, awa ng Diyos. So anyway, pagka nagko-comment kayo, pinapaalam namin sa Vogue na hey, kailangan yung maging available sa market ninyo widely, kasi sayang naman, marami gusto makatry ng bike ninyo. Maybe there's a way naman kahit malayo kayo, but the branches that they have, of course, we have the Tarlac, we have they have the main branch pa rin sa Caloocan, 8th Avenue, tapos sa Imus, malapit sa Robinsons. Okay, katabi lang halos ng Robinsons. Anyway, so yun yung mga existing na branches nila guys. So visit nyo sila para makita nyo at mag-try nyo rin yung mga bikes nila. Right. Whew. Ang init, grabe. Pero mali ako sa jersey gear ko ngayon. Well, gusto ko lang chill kasi mamaya pag uwian medyo malamig na, hopefully. Pero guys, pansin nyo yung alas 5 na init ngayon, parang alas 2 lang dati. Ganun kainit talaga ang panahon ngayon. Kaya laging may tubig kayo. But wala pala akong tubig. Anyway, malapit naman na office ko. But dapat lagi may tubig tayo kasi nakaka-dehydrate tong init na ta. By the way, what do you think about the camera? Meron tayong secondary na nasa harapan. I hope this works. I hope mas better. Mas na better pa yan, no? Alright, Munoz. Whew. Sarap umakyat na Marilaki. Parang gusto ko umakyat. Nandun ako last week pero nakakotse tayo, kaya hindi ko na-enjoy yung bankingan. In fact, habang nakakotse ako, naiinggit ako. Ganun pala yung feeling pagka ang dami-dami yung naiingit na nakamotor.
Tapos nandun ka sa lugar na very conducive sa pagmumotor. Ay, nakakainggit. Iniisip ko, dapat nagbabanking na ako nun eh. Ay. Ito mahirap pagka naging bisyo mo yung pagmumotor. Oops. Minsan guys, magde-discuss pala ako ng yung mga hindi dapat nating ginagawa pagka nagmomotor tayo or pagka tayo nagkokotse. I mean, at least from my own experience. Kasi alam nyo, siguro kaya mas or smarter akong magmotor versus sa nakakarami. So, sorry, medyo mayabang ang salitang yan pero may pinanggagalingan kasi yan guys. Kaya mas defensive ako magmotor, I guess, is that I know kung ano yung mentality ng isang nakakotse at nakamotor at the same time. To further explain that, we're gonna talk about that in the future video. Siguro mas okay ng ganon. Kasi sa observation ko, yung mga aksidente, it's because of miscommunication. Hindi nagkakaintindihan, nagkakapakiramdaman ang mga motorista. Kaya tuloy nagkakaroon na aksidente. Kaya ako nga lagi sinasabi sa inyo na when you're at the road, pareho nito halimbawa, dapat malinaw yung thinking mo. Hindi ka, alam mo yung paiba-iba ng isip sa kalye, hindi mo alam saan pupunta, mga ganon. Kasi when there's a confusion, pareho nito, I don't know where he's going, pareho nun, di ba? That's confusing, like what I'm saying. Kaya sinasabi ko dito, kita nyo, hindi nyo lang din ako dun sa mga kamote, hindi nyo lang din ako kaaway. Kung minsan kaaway talaga na. Basta nasa middle naman ako, yun na lang intindihin nyo guys at mga kaaro. Alright, nasa gitna tayo. Babalik ko, yung confusion sa kalye, yun ang nagkukos ng aksidente kadalasan. So let's eliminate that confusion. Mas madali buhay natin sa kalye. Alright. Anyway, ano ba gagawin natin? Malapit na ako sa office ko. Isang huling paalala na lang siguro na currently napakainit. Kasabay ng init, madalas nasasabayan ng init ng ulo ng mga motorista. Kasama ako dyan, pero buti ngayon nakokontrol ko na. Kasi matanda na ako, hindi naman na ako bata. May look like I'm 17 or 19, naintindihan nyo na yan, but I'm not. So mas mature na ako mag-isip ngayon. Especially, alam nyo yun, sa trabaho ko, I'm a leader. Hindi ko naman pinagyayabang yan, but as a leader kasi, you have to speak it, you have to live it. Kaya sa mga actions ko, lagi ko naisip yan, dapat cool lang ako, dapat composed ako, dapat matalino ako mag-isip. Kaya ganun lang tayo. Pagdating sa pagmotor din natin, ganun din tayo. Pagmamaneho ng kotse, ganun din tayo. Kaya guys, at mga kaaro, iwas init ulo. Sabi ng namatay kong mentor, or dating mentor na wala na dito sa mundo, sabi niya, Larry, think about this, haste makes waste. And napatunayan niya sa akin one time yan nung nagmamadali ako magmaneho. And nakita niya, kita mo, di ba sinabi ko sa'yo, nagmamadali ka. Eto ngayon, 2 hours na tayo nag-aantay. Investigation, police report and everything. Siyempre, naipit ka sa aksidente, sa Ross Boulevard nun eh. And, ayun. So, hindi nakakatulong. Yung nagmamadali tayo, akala natin, mapapadali ang biyahe natin. Hell no. Pag na-aksidente tayo, patay, di ba? Sira araw mo pa. So, ayun guys, sa mga ka-araw, yun lang. I'm near my office. I hope kahit na paano may natututunan kayo pagka ako naggaganto. Gusto ko lang namang makatulong kahit pa paano. Anyway, anything that I can, anyway that I can. So kaya tayo ganon. Alright. I'd like to say thank you so much for watching guys at mga kaaro. Until next time, drive safe, ride safe all the time. Red na red. Okay. That's red though. Binigay ko ang lahat. Woo!
Yeah. Nagka-crease yung sapatos ka. May hulihan doon ah. Teka lang muna.